Di ba ho ba si Kristo naglakad po sa lupa at nangaral siya na tapos bago siya umakyat ng langit 40 days. So tinatanong po ng daddy ko tsaka tinatanong ko rin po, nasaan po lang man lang bang naiwang alaala o nalarawan man lang siya? Wala. Bawal sa kanilang gumawa ng larawang inanyuan. Bakit po yung sinabi niya doon sa ibigay kay Cesar, yung nakita niya yung larawan? Larawan ni Cesar yun. Ba't po si Kristo Nasa wala? pera yun. Gawa ng gobyerno Romano yon na hindi sumusunod sa Diyos. Ang gobyerno Romano ang nagpapatay kay Kristo, dapat mong malaman, di ba? The known world during those times is under the rulership of the Roman Empire. At ang Roman Empire, ang kataas-taasang imperyo sa lupa noon, ay pinamamahalaan ng Cesar. Yan yung Cesar, isang titulo yan na ikinakapit sa iba-ibang mga person, ano? Parang yung Tsar ng Russia, ano? Parang yung Paraon ng Ehipto. Yan ang mga title niyan sa Roman Empire, Cesar. Ngayon, ang nagpapagawa ng pera ng Roman Empire, yung currency nila noon, si Cesar. Kaya natural, ilalagay sa currency nila yung retrato ni Cesar, di ba? Pero sa Kristiyano, hindi sila gagawa ng retrato, lalo na sa pera. Kasi meron silang alam na batas, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, tawangis ng anumang bagay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila, huwag mong paglilingkuran sila. Sabi. Tapos, ang isang pruweba dyan, yung the science of archaeology, nakakuha na sila ng maraming mga ebidensya, even dating back to the 2nd century AD, ano? Tapos, to the 2nd century BC, nakahukay na sila. Nakahukay din sila ng mga krus. Yung mga krus na nahukay, it dates back to the 16th, 14th, 13th century. Pero, dun sa panahon ng 1st, 2nd, and 3rd century, wala silang nahuhukay pang retrato ni Kristo. Yun ang time nung tunay na mga Kristiyano. Kaya, one thing will explain that, and that is the commandment in in Exodus chapter 20, thou shalt not make any graven image in the likeness of anything that is above the heaven above, or the earth beneath, or under the waters under the earth. Thou shalt not bow unto them, nor worship them, for I am the Lord your God, am a jealous God, sabi niya. Ayaw ng Diyos na pagawin ng mga lingkod niya noon. Kaya walang ginawa ang mga lingkod niya noon. Yun ang dapat mong pansinin doon. Yun nga alam po, sabi kasi ng dati ko, nasa inyo na lahat. Nasa inyo daw lahat kasi matagal na rin siya Halos almost ako po nagpakilala sa inyo sa kanya. Hindi niya kayo pinanonood. At nung nanonood po ako, bumaba siya, nanood din siya sa inyo. So nagtagal-tagal, nainganyo sa pagsasalita niyo, maganda ang pagpapaliwanag niyo. Sabi niya, nasa inyo na lahat. Ngunit bakit daw nagtataka siya sa inyo, bakit wala man lang daw larawan na iwanan si Kristo. Hindi naman daw namin sinasamba, o parang isang bayani na iwanan lang isang alaala. Kagaya ng isang bayani, bakit daw? Wala nga. Ito mo huwag lang yun ang pagtakahan mo, no? Meron pang isang mas mahalaga ron. Ano po yan? Si Kristo ba ipinanganak? Tama, hindi? Tama po. Sino nanganak? Pinanganak po ni Si Maria. Opo. Tama. Saan pinanganak? Sa Bethlehem. Sa Bethlehem po. Judea. Ano? In the province of Judea, in the town of Bethlehem. Ano? Nung ipanganak siya, anong araw? Anong buwan? Wala sa Biblia. And no secular or historical document that will prove the exact date of the birth of Christ. Bakit? Ang kapal ng Biblia, ang halahalaga ng araw na yon ay ipanganak ang Panginoon, ano? Sa lupa. Ba't hindi sinulat? Intentional din yon. May dahilan po. Intentional yon. To preserve the eternity of Jesus Christ. Kasi eternidad siya. He came from eternity. 5:2. Pakinggan mo. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una
mula ng walang hanggan. Oh, siya'y nagmula sa walang hanggan. Pag nilagyan mo ng petsa siya ng papanganakan sa lupa, lalabas meron siyang umpisa sa lupa. Hindi ganoon. Kaya sa kapal-kapal ng Biblia, hindi nilagay kung anong araw at oras siya pinanganak at hindi nilagay kung anong petsa, no? Intentional yon. Kasi ang lahat ng nasulat sa Biblia, utos ng Diyos eh. Pakinggan mo. 14:37. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Pagka sinulat nila, utos. Ba't hindi nila sinulat? Hindi utos. Ayaw ipasulat. Kaya, bakit walang retrato si Kristo? Kasi utos, huwag gagawa ng larawang inanyuan. And that is a simple explanation of the fact na walang retrato si Kristo.